Praise the Lord. And happy Lord's Day pala sa bawat isa sa atin, no? Kahit medyo maulan, pero salamat sa Panginoon na tayong lahat ay pumunta sa iglesia para mag-gather because we see that this gathering is very, very important sa ating buhay, especially sa ating spiritual life, no? Alam natin, no, na last time nagtackle tayo sa mga attributes of God. Ngayon ipagpapatuloy natin itong mga katangian ng Diyos, no? Last time natakil na natin yung una, yung divine invisibility, na ang Diyos ay hindi nakikita, right? At nakakuha tayo ng mga meaningful insight sa ating pangangaral doon, no? It is followed by divine simplicity na ang Diyos, no? Hindi siya komposisyon, no? Hindi siya kinompose ng mga iba't ibang bahagi. Kaya nabuo siya, parang hindi siya yung kotse na binubuo ng engine, ng tires, at saka body. Hindi ganoon ng Diyos, no? Wala siyang komposisyon. Now, in connection dyan sa divine simplicity na ang Diyos ay walang parte, no? Wala siyang parts, nandito na tayo ngayon sa divine impassibility. Itong ang Diyos ay wala siyang passion, or wala din siyang emotion, no? Medyo shocking 'yan sa atin, no? Kasi we think normally, no, ang pananaw natin, imposible naman na walang emotion ang Diyos. Love ang Diyos, no? So ang Diyos ay meron siyang emotion. Atin yang lilinawin mamaya, mga kapatid, no? Pero before that, siguro meron kayong notes diyan, no? Sinabi diyan natin sa notes na the Post-Apostolic Church, itong iglesia, so di ba nag-start ang Bible sa Old Testament, right? And then si Jesus dumating sa history, right? And then ito na yung mga time na mga apostles, sila si John, Luke, Matthew, dito na yung era nila. Now ngayon, nung mamatay na yung mga apostles, lahat ng 12 disciples ni Jesus, ang sumunod doon, itong tinatawag na Post-Apostolic Church. Ito yung mga disciples nila ni John, nila ni Luke, nila ni Paul. Pero wala na to sa Biblia. Kasi ang Biblia hanggang mga 95 AD lang siya ang date niya sa pinakahuling libro sa Biblia, which is the Book of Revelation. So when after the 95 AD, after na masulat o mga yung Biblia, ang mga successor na, no? Ang sumunod na mga henerasyon na makikita na lang natin sila sa history at ang kanilang mga sulat, no, na binabasa natin. Kaya kung tayo, for example, mag-aaral ka maging pastor, necessary na matutunan mo yung mga sinulat ng mga post-apostolic church fathers, mga kapatid. And guess what, no, sa notes natin, isa sa mga church fathers, actually napakaraming church fathers, no? Majority of them, naniniwala sila sa tinatawag na divine impossibility. Sabi ni Justin Martyr, though we be threatened with death for it, and have dedicated ourselves to the unbegotten, impossible God. So, ito yung mga follower ng mga disciples, no? mga apostoles, no? Sinasabi nila na ang Diyos ay impossible, meaning wala siyang passion. Hindi siya possible God na may passion or emotion. Nandyan yan sa sulat niya na available pa din ngayon, mga kapatid, na preserve itong The First Apology, chapter 25, sa sulat ni Justin Martyr. Katapos niyan, meron din tayong sulat ni Irenaeus of Lyons, no? Ito si Irenaeus, mga kapatid, isa to sa pinakakilala ng mga church fathers at maraming mga theologian na paborito itong si Irenaeus. Kasi si Irenaeus talaga, more on nire-refute niya, no? Pinaprove niya na wrong ang mga katuruan ng mga erehe, mga kulto. Yun yung laman ng kanyang mga libro. Kaya ang title sa kanyang book, Against Heresies, no? Against siya sa mga heretical doctrine, no? Adversus Heresies. Pero mismo itong successor ng apostle, itong sabi, mga kapatid, no? For as much as he is superior to the rest,
he ought not to be numbered with them, and that so that he who is impossible, di ba? Nabasa natin, kiniklaim niya na ang Diyos is impossible. Na iba sa mga Diyos na mga Gnostics, mga kapatid, no? And then si Clement of Alexandria, nandito ito sa mga around 150s, mga 60 years, no? Nung namatay si John, 60 years after, nandito na, ipinanganak na itong si Clement of Alexandria. Sabi niya, mga kapatid, no? But as we would appear, do not cease in such matters to understand the scriptures carnally, and starting from our own affections, interpret the will of the impossible. Do you see that? Impossible deity. Diyos na walang passion. Diyos na walang emotion. So, bakit ko ito binrot up sa inyo, mga kapatid? Kasi, ang punto ko dito, binrot up ko ito mga post-apostolic church fathers, to inform you na itong doctrine of divine impossibility, hindi lang ito recent invention na may isang century na 17th or 18th century inimbento bigla. No. Gusto ko siyang patunayan muna na ito'y belief ng mga successor na mga apostles. At ipapatunayan din natin na nasa scripture din ito later on. No? Kasi nonsense itong lessons natin, lecture, kung wala tayong biblical basis, no? Kasi ang ating authority is the Bible alone. That's our superior or the sole infallible, hindi nagkakamali na autoridad kung Biblia lang. Now, what's surprising, ang tawag sa atin, Reformed Baptist, no? At tayo ay nagsasubscribe sa tinatawag na the 1689 London Baptist Confession of Faith. In fact, no, sa mga Baptist, mga kapatid, pag hindi ka subscribe sa London Baptist Confession of Faith, I don't know kung na-series na ba ito ni Pastor Rojon sa inyo. Kung hindi pa, baka i-series natin, no? Kasi yan yung belief natin, no? So, required yan, no? That's the standard belief of the Reformed Baptist, no? Okay lang na may kaibahan ka ng konti sa ibang mga doktrina, kagaya ng sino ang Antikristo, no? Okay lang yun, no? Mga minimal lang naman yun. Pero even itong 1689, itong mga framers, itong bumuo ng London Baptist Confession of Faith, may mga iglesia kasi dati, mga kapatid, na nag-gather sila together, bumuo sila ng asosasyon, and then nag-present sila ng kanilang unified belief. Yan yung 1689, London Baptist Confession of Faith. Yan yung paniniwala ng mga particular Baptist. Pero ano ang sabi nila sa confession mismo? Sinabi dito na God is a most pure spirit, invisible, without body, without parts, or passions. Diba? Nabasa ninyo? So, hindi lang siya apostolic, mga kapatid, even sa ating Baptist heritage. Kaya tinawag tayo ng mga Baptist kasi align tayo sa kanila, no? Even ang ating mga framers sa ating confession believe that God is without passion, no, mga kapatid? So, the point is the doctrine of divine simplicity, hindi siya parang novelty. Hindi siya parang, for example, si Manalo, may biglang kumausap sa kanya, no, ng mga anghel, kaya isinulat niya yung fundamentals of the Iglesia ni Cristo. Or si Joseph Smith, no, na kunausap siya ng isang anghel, and then nabuo yung Mormonism, no, or Mormons. Hindi ganun, mga kapatid. Meron siyang historical pedigree, no? Hindi lang siya parang inimbento lang sa kasaysayan na may bago akong doctrine. Nakakatakot yun actually, no? Pag may nagsasabi sa iyo na may bagong doctrine, ibig sabihin may doktrina ka na iba sa mga pinaniniwalaan ng mga early Christians, mga kapatid, no? But impossibility is a general belief, no? It has been the belief of the early church fathers and the early Baptists. Okay? So, tayo na naniniwala din dito, we are saying na meron tayong continuity sa kanila. Okay? Now,
tatanungin na natin, ano ba yung diwa at kahulugan, no? Ano ang nature and meaning of divine impossibility? Pasensya na sa notes niyo mga kapatid, para naubusan ako ng time kasi na i-translate sa Tagalog kasi may ako kapatid sa Teo Talk na in-assist ko for the past 2 days kaya na ulangan ako sa oras, no? So sabi ni Thomas Wainandi about sa divine impossibility, impossibility is the divine attribute God is said not to experience inner emotional change of state. Sige, magandang i-illustrate natin dito mga kapatid. Okay. Sabi dito, ang Diyos daw ay hindi siya nakaka-experience ng inner emotional changes of state, whether enacted freely from within or affected by His relationship. For example, ito si Lord, no? This is the God, okay? Let's say this is God. Ang Diyos daw mga kapatid, from the beginning, hindi siya nag-create, hindi siya gumawa ng sarili niyang emotion or passion. Na may emotion siya na later on lang nabuo. So God did not self-author any emotion or passion. Whether internally, no, na nanggagaling sa Kanya, or from something external. For example, the world. May mga tao dito na nakaka-impluwensya sa Kanya na mag-create ng tinatawag na passion. Walang internal at walang external, mga kapatid. So, by the way, meron kaming big conference dito sa Eastwood, no? Yan ang topic namin, mga kapatid, no? So sayang wala nang available na slot, no? Sana meron pang maging available para ma-invite namin kayo doon sa Eastwood, doon sa Christ Heritage Church, no? So ito yung definition ni Wainandi. God did not internally decide. Hindi siya nagdesisyon na mag-author siya or mag-create siya ng emotion or passion within His essence. So, kung hindi siya gumagawa ng passion or emotion sa kanyang sarili, in His essence, this refutes the other view of qualified impossibility. May nagsasabi kasi na ganito yung posisyon, mga kapatid, no? Ang Diyos, impossible originally. Ganito yung paniniwalang iba. Pero, He decides na magkaroon siya ng passion. So, ang passion is decision niya na gusto ko magkaroon ako ng passion. So, kaya mayroon siya biglang internal passion na nabuo sa kanyang sariling desisyon. Yan yung tinatawag na qualified impossibility. Now, nag-voluntary si Lord na gawin ko ang sarili ko na possible, na may passion ako. Ang problem kasi dyan, mga kapatid, ganito yung problema. If God voluntarily decide na titigil siya na magiging impossible, magiging possible siya, then He can also voluntarily decide na maging mortal, maging unloving, maging not powerful enough, not omnipotent, no? So, maraming mababiolate. Good si Lord, so pwede din ako mag-decide maging bad ako na Diyos. Right? Kaya hindi siya possible na ang Diyos, from being impossible, magiging possible siya because He has to alter His own being. Which can never happen kasi ang impossibility ng Diyos, that is who He is. Mga kapatid, yun yung definition sa sarili niya. Yan yung mismong diwa niya. Nung una ko itong naintindihan, kontra ko dito sa paniniwalang to eh. Hindi ako naniniwala dito, isa itong kalokohan, hindi ganyan ang Diyos, no?
Pero nung inimbestigahan ko na yung Biblia at ang paniniwala ng mga church fathers at ang mga early Baptists, wait, walang naniniwala na possible si Lord. Pati yung mga binabasa namin na systematic theology, halos sila lahat impossible. Why is it na impossible si Lord? When I began to understand the consequence kung hindi siya impossible, mas delikado. No? Ipapakita ko sa inyo mga kapatid na mas delikado kung may passion or may emotion ng Diyos. Later on, no? Nandito yan sa next. No? So, ang definition natin, ang Diyos wala siyang passion na nabuo, na kanyang dinicide, or nabuo by something external. No? For example, nakita niya si Juana or si Brother Ferdy. Kakaawa naman si Brother Ferdy, parang mabayta. I will show love to him. Nabuo ko yung passion. No? Hindi daw ganon, no, mga kapatid. No? Hindi ganon yung emotion at passion ni Lord. Walang pinanggalingan from something external or walang pinanggalingan from something internal. Hindi siya binuo na kinakabit niya sa kanyang diwa. Okay? So, ang point dito, divine impossibility. Alright? Divine impossibility states that God's affection is His own being. Okay? So, God, no? Ang affection ng Diyos, di ba? Kasi He has an affection. He loves the elect. The Father loves the Son loves the Father and the Spirit, di ba? May affection ang Diyos, pero yung affection niya, hindi siya something na kanyang binuo, na kanyang kinreate in some point in time na gusto ko magkaroon ng passion or emotion or affection, gusto ko magbuo ng love sa sarili ko. Hindi ganon, mga kapatid. Itong affection, itong love niya ay siya mismo. So it is not something that He created in a certain point in time, nor something that was influenced by something outside of Himself. Nag-gets din niyo, mga kapatid? Ang affection niya mismo ay siya mismo. Diyan pa lang, mga kapatid, napakalaking comfort na nun sa'yo, no? Na itong love niya pala na ini-express niya, hindi to something influenced by what you do, by what other people do, by other creation or anything. It is something that He Himself is. Kaya wala kang kahit pa ma-worry. Ako dati nawa-worry ako eh. Paano kung may makita ang Diyos sa akin na mali? Or mga di kaaya-aya in the future. Siguro ngayon, Christian ako, pero paano kung in the future may magawa akong hindi maganda? Baka magbago yung pag-ibig niya sa akin. The answer is no. Kasi from the very beginning, He loves you not because you influence Him. None of your action, whether good or bad, ever influences Him to love you. He has loved you from the beginning. He has loved you to no end. Because love is Himself. No? So, yan yung iba. Hindi lang siya something na accidental or palamuti lang yung love na nakakabit sa kanyang pagka-Diyos. Yung love mismo ng Diyos ay kanyang diwa. No? Kaya He cannot unlove. So, you might say, Brother Jess, bakit si Lord may wrath? Diba? Siguro pwede nyo itanong, no? If love siya, bakit meron siyang wrath na nakikita natin? Do the heavens reveal the wrath of God? Bakit siya merong judgment? No? Bakit meron siyang hatred? Alam mo ba, kahit itong hatred, kahit itong wrath, yung galit ng Diyos, love pa din yan. Bakit? It is the expression of His love, of His goodness, love of His holiness. That's why anything that would opposite to it would be expressed in wrath. Kasi mahal, bakit wrath daw? Bakit? Jehovah's Witness asked me one time, bakit infinite ang impyerno? Bakit infinite
ang wrath of God sa inyong view? Kasi sa kanila, wala silang wrath of God eh. Wala silang parang impyerno eh. Walang ganun sila eh. Para sa kanila, dito lang yan sa mundo. Pag nagkaroon ka ng mga trahedya, crisis, yan na yung impyerno mo. So, ang di nila magets, sabi niya sa akin, brother, sir, if the love and mercy of God is from east to west, boundless, how can He show wrath? Sabi ko, He show wrath and His wrath is infinite because His love of Himself is infinite. Okay? So if you love children, you will hate the opposite. You will hate abortion. Right? In the same way, kung bakit ganyan yung wrath ng Panginoon sa kasalanan. Because He has so much love of all His goodness, His mercy, holiness, and all His purity. So even that is an expression of love, no? So ang apoy, kung siguro may apoy tayo, pag ang apoy, inilagay mo siya sa other apoy, iba yung impact niya, right? It could make the fire even stronger, no? Kung dagdagan mo ng apoy. Pero kung ang ilagay mo sa apoy is a piece of paper, that piece of paper, because it contradicts the very nature of fire, it will be burned and consumed. So ganun din yung love ng Panginoon. If it applies to the opposite, it is expressed in wrath. But to those who are not of the opposite, grace, mercy, and love. So, I hope malinaw yun mga kapatid, no? So, dandahanin lang natin ito. So, ang question ngayon, Brother Jess, naiintindihan na namin, no? Na walang emotion, na walang passion ang Diyos. Okay? Pero i-define muna natin, no? Ano bang ibig sabihin ng emotion at passion? Kasi, most of the critics ditong divine impossibility, meron silang ibang kahulugan sa emotion, no? Kaya naglagay ako ng dictionary dito mga kapatid, no? Para maintindihan natin ano bang ibig sabihin ng passion at emotion. At anong klaseng emotion ang sinasabi natin na wala sa Diyos. Okay? So sabi dito sa this is a medieval dictionary. Ito muna, okay? Sa kay Bernard Woolner Dictionary of Scholastic Philosophy, sabi niya ang passion daw is any kind of reception. Okay? Say this is God. Okay? Any kind of reception of a perfection or a privation. It is being considered as acted on by another. So let's say may other object dito. Okay? Acted on by another, the reception of change in the being acted upon. So, para mabuo daw ang emotion, let's say, this God, no? Para magkaroon ito ng emotion, dapat may ability siya to receive. Okay? May ability siya to accommodate other things. Kagaya ng tao, di ba? Pag naka-encounter tayo ng mga, for example, bad news na namatayan tayo ng pamilya or relative, di ba? Once nakarinig ka niyan, pumasok yan sa'yo, nireceive mo yung news na yan, ini-internalize mo yan, nag-create siya ng emotion sa'yo na either malulungkot ka, magra-rush ka papunta agad sa pamilya mo na pumanaw. Di ba? Yun yung tinatawag na emotion. So ang emotion, kailangan meron ang isang bagay or ang isang being that availability to receive something that comes from external. So let's say this is the object. So dapat nag-necessitate na may other object na mag-act dito sa kanya or mag-influence sa kanya para mabuo itong tinatawag na emotion or passion. In other words, para magkaroon ng passion or emotion, it requires two things. God and the other external object. Ngayon,
Kung ang Diyos meron siyang passion or emotion at kung ang kanyang love ay nakadepende sa something external to Him, then therefore, ang kanyang passion at ang kanyang love din, posible din mabago in relation to you or in relation to other object external to Himself. At ang problem dito mga kapatid, if ang Diyos ay may ability to receive, then hindi siya infinite. Nagets mo? Kasi if you cannot add, no, nor subtract an infinite. So, sinong math major dito? So, ano? Kung mababawasan mo na yung infinite, hindi na yung infinite, right? And if you can add something to infinite, hindi na yun infinite, no? We can only say that thing is infinite if it cannot be added, nor can it be subtracted. Now ngayon, kung may ma-receive siyang something na ina-accommodate niya sa sarili niya, di ba? That implies na ang Diyos ay hindi siya infinite. Hindi siya perfect. Kasi may certain room sa Diyos na kaya niyang mag-accommodate ng other things na hindi siya. So, problematic, no? Kung ang Diyos ay merong emosyon or passion, mga kapatid, no? Another thing, sabi mo, ay, Brother Jess, yung dictionary binasa mo is 17th century yan eh, 16th century, 15th century. Obsolete na yan ngayon, Brother Jess. Hindi na yan yung meaning ngayon ng emotion at passion. Kaya sinadya ko na magdagdag ng other dictionary, no? Para contemporary, itong Collins Dictionary, mga kapatid. No? Anong sabi dito sa Collins Dictionary? An emotion is a feeling such as happiness, love, fear, anger, or hatred, which can be caused by the situation. See, external pa din, no? Nabubuo mo yung love, hatred, and other things caused by the situation that you are in or the people you are with. Nabuo yung love, hatred, no? Pag nakita mo yung crush mo na Reformed Baptist, siguro ang sarap magpunta sa church. Parang na-encourage ako na di ba? Na-move kayo to emotion because of something external, no? Kung kumakanta ka din ng awitin sa Panginoon, sa hymn natin, ang ganda. Very gospel-centered ng awitin. Namumove ka din, kantahin ko to with emotion, di ba? Kasi namumove ka doon sa mga bagay na external, no? Ganun tayo mga possible being tayo. May emotion tayo, mga kapatid, no? Nilikha tayo ng Diyos na may emotion. So, ang Diyos, ito yung definition, no? Na ang Diyos, meron siyang affection, sabi ni Richard A. Mueller, pero yung affection niya, siya yun, mga kapatid, no? Itong mga emotion natin, kumbaga mga picture or anino, imperfect representation ito sa kanyang sarili, no? Kaya inilikha tayo sa imahe ng Diyos, no? Reflection lang tayo, pero hindi exactly ganon ang nasa Diyos. So, ang passion, sinabi ko kanina, no? Nag-require siya para masabi natin na may passion ng isang bagay or may action ng isang being, it requires finitude. Dapat hindi siya infinite para maka-accommodate siya ng something different than himself. Number 2, he must be dependent being. So ang Diyos, magiging dependent siya. Kasi magre-rely na siya sa other object outside of himself. Okay? Or magre-rely na siya sa kanyang act according sa kanyang passion na kanyang inimbento, binuo na hindi siya. So, yan po yung problema. So, God cannot have passion because it demands. Yun yung pinakapunto. Hindi siya, kaya dinideny siya ng lahat ng mga Kristiyano, na mga Orthodox, nung sa buong kasaysayan, no? ng history, majority of them, they deny passion because parang ina-adjust daw natin ang being o kalikasan o diwa ng Diyos.
Parang ginagawa natin siyang finite, ginagawa natin siyang dependent, ginagawa natin siyang imperfect, at parang naging creature na tuloy ang Diyos. Parang kung sasabihin mo may emotion or may passion ang Diyos, parang ini-equate mo na siya sa creature na may mga certain limitations, which ang God or ang Diyos na sinasamba natin ay unique and different, no? Kaya ang sabi ng Bible, there is none like God. Walang kapareho, mga kapatid, sa Diyos, no? So that's the God of Scripture. So ang Diyos, ang Diyos agent siya. Hindi siya patient, no? Ang agent, siya yung nag-a-act. Siya yung naglikha, siya yung unang nagmahal, no? Kaya sabi mo sa Bible, di ba? You love Him, we love Him because He first loved us. Siya ang unang mover, siya ang unang agent, no, na nag-cause. Hindi siya patient na tumatanggap ng causality from outside of Him. Okay? So, iba ang Diyos. Sabi ni James Dolezal sa kanyang libro, humans are not agent. Ang tao daw, hindi daw sila agent who actualize potential in God. Hindi tayo mga agent, no, na ang mga potential sa Diyos ina-actualize natin, no? Hindi ganoon. Hindi po ganoon, no? Pasensya na kung medyo may kahirapan ito, pero parang ito na yata yung last ng pinakamahirap, no? Pupunta na tayo sa mga simple, sa love of God, mercy of God, pero medyo mysterious pa din yun, mga kapatid, no? Pero tatalakayin natin yan. Sabi dito, hindi daw ang tao ang agent who actualize potential in God as our patient, na parang patient na tuloy ang Diyos, no? Kita niyo yung pasyente, parang passive ang pasyente, no? Tapos ang doktor yung kumikilos, uma-act sa kanya, di ba? He's acted upon. Ang Diyos, hindi siya parang ganun daw. Sabi ni James Dolezal. Ang Diyos, siya yung nag-a-act, no? He is not among the beings who are done unto by a cause. He gives to all. Sabi mo, He gives to all, but receives from none. Kaya sabi doon sa Book of Job, if you transgress or if you sin against me, anong na-accomplish mo sa akin? Or if you do righteous, what have you accomplished against God? Sabi doon, none. Whether you do good or you do bad, wala kang impact sa Diyos, mga kapatid. Pero ma-impact sa iyo ang Diyos, no? Pero ikaw hindi ka nakapenetrate, hindi mo siya ang Diyos, no? Hindi ka tumatagos sa Kanya, mga kapatid. He is an impossible God. Kaya even sa worship natin, mga kapatid, no? We have to stop thinking na when we glorify God, we worship God, we are improving His glory, you know? His glory is already infinite. Parang ang ginagawa natin, no, kung if you think na nag-a-add ka sa glory ng Diyos, para ka lang kumuha ng flashlight at inilawan mo yung sun, thinking na mas lalo pang liliwanag ang sun if you add a flashlight on it. Hindi ganon, mga kapatid, no? Itong pagsamba natin sa Kanya, no? The Bible says He receives the glory, di ba? He receives it, mga kapatid, in a sense that He appreciated that we are exercising that thing that speaks best of Himself. Na-appreciate niya yun, yung mga ganong bagay. Pero nung nadagdagan siya, nag-level up yung glory niya, hindi po ganon, mga kapatid, no? Perfect ang Diyos na ating sinasamba. So, ano ba ang... Ngayon, Brother Jess, no? Parang maganda siya, di ba? Maganda na doktrina. May biblical basis pa ito, no? Ito na yung pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, no? Kasi kung wala tayong biblical basis, kahit gaano pa ka-intellectually interesting ang mga tinuturo natin, wala po itong saysay. Okay? So, kailangan meron tayong biblical basis, no? Na mababasa natin sa Biblia. Ito yung pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. So, first, there are both exegetical
and theological basis to support divine impossibility. Ano yon? First, Acts chapter 14, verse 15, no? Ito yung mga time na parang sinasamba na si Pablo, sila ang mga apostolis dito ng mga tao, nakita sila ng mga tao, parang sinasamba sila. Si Jesus ito, parang mga gods na ang tingin nila sa mga apostol. Pero anong sabi ni Pablo sa Acts 14:15? And saying, Sirs, why do ye these things? Bakit nyo ginagawa ito? Ba't nyo kami sinasamba? Anong sabi niya? We are also our men of like passions with you. Sinabi niya, kami tao lang na may passion din kagaya nyo. And most interestingly, no, other translations, ang translation nito ng iba sa mga verses like NIV, NASB, we are men of like nature. Di ba? Nature ang kanilang ginamit, mga kapatid, no? Ang mga translation committee, nature ang kanilang ginamit instead of passion, no? Pero hindi nila dinideny na ang Greek word nito, mga kapatid, is homoeopathes. Yung word na pathos. Di ba? Empathy, sympathy, pathos, which is emotion. Ang reason kung bakit sinasabi nila na kagaya lang kami sa inyo, we are men of like nature. Bakit nature ginamit nila? Because ang mga translator sa Bible, ang King James ang Passion yata, no? King James Version. Because naniniwala sila na ang human passion, itong pathos, is equivalent or closely tied up to our human nature. That to be human is to be a man of passion. May mga tao, mga nilalang na may passion. Pero anong gustong i-point natin dito? The mere fact na sinabi ni Pablo, hey, wag niyo kong sambahin. Tao kami na may passion. It implies na ang Diyos walang passion. Kasi walang sense, di ba? Nasasabihin na, hey, tao lang kami na may passion, ha? It implies na ang God is without passion, di ba, mga kapatid? So that's very clear. And hindi lang sa text na yan, nakikita natin, no? Nakikita din natin yan sa Book of James, mga kapatid, no? May Greek ako dyan na, ano? Even ang mga Greek dictionary, concise Greek-English dictionary, homeopathy is being affected in the same way as another, di ba? Capable to be affected. Pero sabi sa James 5:17, si Elijah daw, Elias was a man subject to like passions, no? Homeopathy pa din yan sa Greek, mga kapatid, no? So ibig sabihin, sinabi nila kagaya nga ni Elijah na nagpe-pray, na siya tao lang kagaya natin na may passion din, no? That's the thrust of the text. So implying na ang Diyos na hindi tao, wala siyang passion. At ito yung logical conclusion kung ang Diyos ay may passion or wala. So premise number 1, ang maapektuhan nito yung tinatawag na independence of God, okay? Let's start with the independence of God. Aseity, no? Ito yung tinatawag na the aseity or the independence of God. Kung ang Diyos may emotion, may passion, hindi siya magiging independent, no? Na-illustrate na natin yan kanina, pero ito yung logical, no? Lahat ng passion or emotion require the subject to depend on something external. Kung ang Diyos nagdi-depend siya, hindi na siya independent. Right? Number 2, let's make it just quick. Maapektuhan yung kanyang perfection ng Diyos. Okay? Bakit? Any being that has passion or emotions demands that he has passive potentiality. So kung ang Diyos, meron siyang emotion or passion,
may something na potentiality siya. May something sa kanya na hindi pa na-actualize. Na ma-actualize lang kung makipag-relate siya sa creation or sa other creature. Kung ang Diyos may potentiality na hindi na-actualize, mga kapatid, ibig sabihin hindi siya perfect. No? So kaya ang Diyos ay walang passion. So ngayon, may mga text, Brother Jess, no, that seemingly contradicts na nagsasabi na parang may passion ang Diyos, Brother Jess, no? For example, Psalms 7:11, no? Sabi dito, God is our righteous judge. Sabi dito, and a God who feels indignation every day. The God who is angry every day. Di ba ang angry? Emotion naman yan. Di ba? May ganon. Di ba mga kapatid, no? At sinabi din dito sa Genesis 6:6, no? Nung nakita niya na nag-disobey ang tao, and the Lord regretted. Nag-regret ang Panginoon. Sasabihin ng mga critics, anong ginawa ng Diyos? Sana hindi ko na lang ginawa ang tao, no? Parang it's as if na mali ako. Na may mga bagay na hindi nakita ang Diyos sa hinaharap, na nung dumating yung resulta, na-surprise sa bigla, tapos nag-regret siya, no? Parang emotion yan, di ba? Yan yung sasabihin ng iba. Pero paano ba ito sasagutin, mga kapatid, no? Itong mga teksto na nag-a-ascribe ng something like emotion sa Diyos, mga kapatid, okay? For example, regret. Linawin natin to kasi napakahalaga nito. Okay. Sinong pamilyar kung anong ibig sabihin ng bukas palad? Bukas palad. Mapagbigay, right? Mapagbigay, no? Term na itaga mo sa bato. Parang you try to swear, no, na make note of that, gagawin ko to, itaga mo sa bato. Pero when you say that, you are not saying it literally, right? Parang idioma siya or sa wikain, no, idiomatic expression. Now, ang Diyos din, mga kapatid, to reveal Himself to us, para maintindihan natin siya, gumagamit din siya ng mga sawikain, mga lingwahe na maintindihan ng tao na hindi siya approve doon. Okay? Meron akong story sa inyo na nakakatawa. Nakita ko din sa Facebook, mga kapatid. May isang Indiano, okay? Itong Indiano, nag-book siya ng hotel. Luxurious. Parang 5-star hotel yata yon ng Indiano. Doon sa Amerika. Na ngayon, hirap siya mag-English eh. Hindi niya ma-express. Kung mag-i-Indian siya, di siya maintindihan nung ano na yon, yung receptionist or yung sa hotel na personnel na nag-handle doon. Hirap siya, paano ko ba i-English itong tawag siya, hello, sabi niya, hello. So, sabi niya, hey, this is how can I help you? Sabi ng hotel personnel, nagtatrabaho doon, worker doon. Sabi niya, Do you watch Tom and Jerry? Sabi ng babae, yes, it's a cartoon. Sabi niya, no? Sabi niya, you know Jerry? You know Jerry? Sabi niya, yes, the mouse. Sabi niya, okay, good. Jerry is here. Sabi ng ng nurse, ng hotel, nagtatrabaho sa hotel. Okay. Don't worry. I'll get Jerry out from there. Ibig sabihin, meron palang mouse doon. Ginamit lang yan yung Tom and Jerry. So, ginamit niya yung Tom and Jerry because he knows na yun ang bagay na kayang maintindihan ng isang nagtatrabaho sa hotel. Right? So, he's using that para maintindihan, no? In the same way, yung mga ganong mga emosyon natin, hindi natin iisipin na ang Diyos nag-regret na mali siya. Hindi ganon.
Yung regret na yon na pinakita ng Panginoon, gusto niyang sabihin na ang ginawa mo is very regretful. Isang napakamali ng ginawa niyo. And in-express na yon in the form of those emotional language or language accommodation, no? Ang tinatawag. So itong mga ganito na emotion na mababasa mo sa Biblia, these are proper only to human. Hindi mo yan isipin na proper ito sa Diyos, no? But analogical to the being of God. This is only an analogy sa being ni Lord, pero hindi proper. So ganun siya ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Imagine mo, infinite ang Diyos, ha? Hindi mo siya kayang i-comprehend. Kaya gumagamit siya ng mga lingwahe na maintindihan natin, okay? So yun yung ibig sabihin po noon, no? Pero meron ding text, Brother Jess, na ang Diyos ay parang tao. In fact, si Jacob, nag-wrestle sila lang, may ka-wrestling si Jacob na parang nag-UFC sila, no? Tinalo pa ni Jacob. Tapos si Lord pala yun. Si Manoah, nakita niya yung Diyos mismo sa Book of Judges. Si Isaiah, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne. So parang may paapa yung Diyos, no, na nakaupo daw sa trono. Yung mga bagay na yun, mga kapatid, no? Kung earlier kanina, ang tawag ko kanina, anthropopathy, itong tawag na to, yun ay theophany. Yun yung last time na tinakil natin nung sa invisibility of God, no? Mga appearance ng Diyos to reveal something na may paparating na Diyos na magkatawang tao, which is the Lord Jesus Christ. So ano ang comfort natin dito, mga kapatid? I'm just trying to make this simple, no, mga kapatid? Pero ang hirap para i-simplify nitong doktrinang to, no? Medyo challenging siya, no? This is how amazing the gospel is. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin is perfect. It is not conditioned upon external forces. Ang yung love niya, parang hindi siya nabuo. Na something binuo lang niya in a certain point of eternity in collaboration with something external. No? Hindi siya ganun, mga kapatid. Itong love niya ay siya mismo. Kaya when He loves you and me, rest assured na yung love na yun ay hindi nakabase sa ating mga ginagawa. No? Nakabase yun sa kanyang sarili. He cannot deny Himself. Yan yung comfort nitong impossibility of God. Lahat ng meron siya, holiness, love, it is impossible. And our Lord Jesus Christ, ito yung isa sa pinaka-greatest mystery. Brother Jess, kung ang Diyos walang emotion and passion, tayo meron, paano siya makaka-relate sa atin? Na hindi naman niya, wala naman itong penetration sa Kanya. Yan po yung amazing mystery na itong impossible God, no? I-illustrate natin kasi ang ganda nitong doktrina na ito, mga kapatid, no? This is the impossible God. Okay? The impossible God. Yan yung Diyos, yan yung diwa niya. Take note, mga kapatid, never ever mawala yung pagiging impossible niya. Kahit anong mangyari, magiging impossible si Lord. Okay? Kasi that's who He is. Now, nung nag-incarnate ang Panginoong Jesus, okay? Diba? Let's say, Jesus. Alright? He's God, right? Kaya sa mga creed natin, minimaintain natin na si Jesus, hindi siya mix sa humanity. Hindi nag-mix yung kanyang humanity at deity. Hindi din siya partly God, partly human. We are saying na si Lord Jesus Christ is fully God and fully human. In other words, mga kapatid, itong
itong Diyos na impossible, nung nagkatawang tao si Kristo, nananatili siyang impossible. But at the same time, no, this Jesus Christ, ang persona ni Kristo na tumanggap or nag-assume ng human flesh, ay nararamdaman yung pagiging possible ng katawang tao. Yung pagiging possible niya ay rooted sa kanyang humanity. Kaya ang Lord, ang Panginoong Diyos natin na impossible, kayang makarelate sa atin on His person na united sa Kanya. Siya yung bridge sa impossibility tsaka sa possibility, mga kapatid. Ganyan ka-amazing ang ebanghelyo natin, no? Hindi nawala yung pagiging Diyos niya, pagiging impossible niya, but at the same time, He is possible. Kaya pansin nyo, si Christ, sabi niya, no one knows the day or the hour, not even the Son of God. Pansin nyo? Sabi din sa text na nag-i-increase din yung knowledge ni Christ. Hey, parang hindi ka perfect ha. Yung humanity lang niya yun, mga kapatid. According to His humanity, no? Pero yung deity niya, it's full of perfection. So ganyan po, napakahanga itong doktrinang ito, no? Since the Lord Christ took flesh, He can relate to us truly in all our struggles, emotional challenges, and even griefs and sorrows. Kaya tinatawag siyang the man of sorrows. Kasi nakarelate na siya dahil meron siyang humanity. Pero imagine mo, ginawa yan ng Diyos para sa atin, no? Kahanga-hanga.